everyone! So, I am Althea Lorraine Belaro from Batch 4. So, yung pag-aaral naman po natin ngayon, August 5, paano iwasan ang labis na pag-aalala or preservation. At ang scripture po na ibinahagi sa atin ngayon ay tatagpuan sa Colossians 1 verse 17. So, basahin po muna natin yung konsepto. So, preservation is an aspect of God's providence in which He continuously sustains all created things, keeping them in existence and upholding their nature and function. From galaxies to atoms, from human breath to the beating heart, nothing exists independently. Everything is upheld by God's ongoing will. So, lahat ng bagay talaga na nakikita natin sa lupa ay talaga nanggagaling sa Panginoon Diyos at hindi yun galaw nang wala ang Panginoon o wala ang tulong ng Panginoong Diyos o hindi siya mismo yung nagpapagalaw nito. And everything is upheld by God's ongoing will. Preservation is not passive, it is God's active care. Moment by moment, without His sustaining word, all would collapse into nothingness. So, totoo po yun, no? Kung wala ang tulong ng Panginoon Diyos, kung hindi siya yung nag-organize, kung hindi siya yung nag-work para mapagana yung isang bagay, yun po ay hindi natin mapapakinabangan or hindi pa talaga gagana. Like tayo bilang tao, kung hindi tayo iniingatan araw-araw, hindi natin alam kung ano nangyari sa atin mismo ng araw na to. Kaya we should always be thankful and grateful sa Father God natin na siya yung palagi nagpe-preserve sa atin. Lagi na tayo iniingatan, lagi na tayo pinoprotektahan sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Araw-araw, minuto, segundo. At ang teachings po rito ay God sustains all of creation through Christ. God keeps you alive for a purpose. And God wants you to enjoy a life free from worry. So, kaya nga sabi ko, ang Panginoong Diyos ang nag-iingat sa atin, ginagamit ng kanyang anak na si Kristo upang tayo ay mag-guide, ma-sustain health, and of course, lahat ng hinihingi natin sa kanya ay mabigay niya. Kasi wala namang gusto ang Panginoong Diyos kundi maging masaya tayo. And of course, ma-fulfill din natin yung gusto niya, which is magdala tayo ng kaluluwa sa kanya. Fix your eyes on Jesus, the sustainer of all things. Find your purpose and fulfill it. Free yourself from worries by trusting in God. So, kaya na palagi ko sinasabi, palagi lang tayo magtiwala sa Panginoong Diyos dahil ang Lord ang gagalaw sa ating buhay. At ang gagawin natin sa buhay natin ay magtiwala sa Kanya. So, that's all everyone. Thank you so much for listening and have a great day ahead for tomorrow. And God bless po. Bye-bye.